Magandang araw po mga taga-Calapan. Ako po si Rick Cortez, taga-Jollibee Holdings. Ito po yung holding company ng Calapan Waterworks dito sa Calapan. At nandito po ako ngayong hapon together with our customer service head, Mr. Wenny Arsalan, para i-explain po sa inyo yung nangyayaring sitwasyon ngayon tungkol sa mga water billings na. Unang-una, noong last December, we came up with a new system. It's called the Rover system. Ang Rover system is it's a collection or billing system that uses a device that can actually do same day or real-time billing. So ginagamit ito ng mga meter readers namin sa field para to check the meter. Then at the same time, pagka-check pagka-read ng water meter, lalabas na dito yung actual bill. So what is actually saving the meter is actually what is billed by the meter. This is given directly to our customers. Binigyan din nila na walang kinalaman sa rate increase ang pagtaas ng bayarin sa mga consumers. Ayon sa kanila, noong Disyembre nagkaroon sila ng early billing upang hindi maatraso ang mga consumers kasabay ng mahabang holiday season. Ngunit dahil sa transition stage kung saan nagkaroon sila ng 7 cut-off schedules, bagyaan nilang humaba ang meter reading at sa halip na 25 days ay naging 45 days ang duration ng final meter reading. Unang-una, yung increase in your statement of account right now is not because of any price increase. Yung price increase has been done since November of last year. And itong Rover system, we just implemented this last December. Actually, ang nangyari po, nagkaroon po kami ng early reading as early as December 15. We did that basically kasi it's Christmas holiday and we know for a fact that we had a longer Christmas holiday at that time para hindi na rin matraso yung mga household customers natin. And with our commercial customers, we made an early reading. Ngayon, along the way, since this is a transition stage, ang nangyari, kasi we came up with 7 batches, meaning to say, 7 cut-off schedules. So, medyo humaba, no? Na mapapa kami pagdating sa mga meter reading ng namin, mga tao namin sa field. Kaya medyo na-extend yung duration nung final meter reading. Kaya kung yung usual meter reading is duration is just 25 days, ang nangyari, naging 45 days, umaba siya. Hence, tumaas din yung water bill ng customers natin. Kaya karamihan, most of them are complaining. Kaya nandito kami para unang-una na humingi kami ng paumanhin para sa nangyari. And this is something that we're going to improve on. And rest assured, this won't happen again on the next billing cycle, which is next month. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito, lalo pa at dumaan sa briefing ang kanilang mga tauhan. Paliwanag pa na nasabing opisyal, halos lahat ng metro ng mga consumers ay naka-cluster o pinagrupo-grupo. Hindi nila tulad noon na nakatapat ang metro sa mismong bahay ng consumer. With our current number of meter readers, yung mga big staff namin, we were not actually anticipating this to happen. And in fact, we briefed our field person about this. And since may mga slight glitches along the way, in fact, nangyari dito, in fact, sila na sa kinaway ni kanina yung pagdating sa mga metro kasi, may mga group meters tayo Yung difference natin between Ormeco at yung Calapan Water. Yung sa Ormeco, right there and there, pag binasa yung metro, ito yung bahay. Pero dun sa atin, nangyari sa atin, kasi yung ating sa Calapan Water, yung we have the groupings of meters. So, nireading nila dito nandito yung metro, pero ang bahay nila merong medyo malayo dito, kaya nagkakaroon ng medyo counting delay.
So, they have to distribute the water bill. So, babalik ulit sila para ma-reading ng ayos yung ibang mga metro. Yan nagkakaroon ng delay, medyo nagkaroon ng delay doon tayo sa pangyayari ngayon. Almost lahat ng mga metro dito sa Calapan, na yan natin sa iyo, cluster na yan. Hindi, unlike nung previous management na nakatapat sa bahay mo talaga. So binago natin yung sistema na yon para at least maging maayos yung ating mga metro, hindi yung kalat-kalat. Kaya makikita natin ngayon ang mga metro natin nakalagay sa maayos. So maluwan ang pagbabasa at maluwan pati yung proteksyon natin sa lahat ng mga metro natin ay nasa ayos. Dahil sa grouping ng mga metro, bahagyaan nila nagkaroon ng delay sa paglipat ng mga meter readers sa bawat grupo. Ngunit inaayos na nila ang mga bagay na ito. Ayon pa kay Mr. Cortez, gumamit sila ng rover upang maging kumbinyente ang pagbabayad ng mga tao at hindi nagsisiksikan dahil sa pare-parehong araw ng deadline. Sa pamamagitan nila ng rover, may iba't ibang cut-off schedules ang clustered barangays at dahil dito, iba-iba rin ang kanilang payment deadline. Pagka nabasa na nila yun, meron namang isa talagang kasama siya na para mag-deliver. Kaya lang yung paglipat nila ulit sa other group, medyo nagkakaroon ng certain number of minutes bago sila makalipat. Doon medyo nagkaroon ng delay. Pero we are trying to correct that. Two ways we're trying to correct this is, of course, additional manpower. We're going to beef up our field personnel. Second is, technology is useless unless it's being used properly. And the reason why we came up with this technology, actually, this technology was implemented. Basically, yung mga clamor kasi ng tao na gusto nila, mas flexible yung payment nila. Kaya we distributed different cut-off groups. So, cluster namin iba-ibang barangay, and using this new system, we expect this maybe in the next one will be more convenient for the customers. So ngayon lang kasi nagkaroon nga kami ng transition, medyo yung pagdating sa implementation plan. Although when we studied this, we didn't anticipate any problems right away. So kaya nangyayari ngayon, we have to adjust basically para mas hindi na maulit yung problema next time. Samantala, may konsiderasyon naman na nilang ibinibigay sa mga consumers, hindi lamang sa halaga ng babayaran, kundi maging sa palugit ng pagbabayad. Magtungo lamang nila sa kanilang tanggapan at gumawa ng personal request. We're giving consideration and not only pagdating sa amount, even the duration ng due dates. Kasi hindi pa nakatanggap. Alam mo, na-read niya. Kasi na-read niya yung reading. Ang due date nagkataon. 3 days na. So, we're going to extend actually for this coming month. And lahat ng penalties, we'll also try to waive that. All they have to do is just go to the office and make a personal request, fill up a form, and then just discuss it with Mr. Axel. At the time na you receive the water bill, bumilang ka ng 15 days. So yun ang namin, in-spread out namin ng 15 days para hindi naman biglaan na na-reading ngayon, then after 2 days, due date na pala niya, ay kawawa naman yung hindi niya napaghandaan. So nagkaroon ng top management na ito ay gawing medyo mahaba-haba yung time frame ng pagbabayad nila. Binigyan ng 15 days from receipt ng water bill. Muli binigyan diin ni Ginoong Cortez na hindi dahil sa anumang water rate increase ang biglaang pagtaas ng bayarin ng mga consumers ng Calapan Water. At alaman na nilang mabigat ito kung kaya naman handaan nila silang tumulong. Hindi ito dahil nagkaroon kami ng price increase. Gaya ng isang kasamahan natin ito kanina, pinakita niya yung video. Pero yung billing cycle doon,
pansin naman natin na medyo mahaba, no? Instead of the usual 25 days, naging 45 days. Kaya medyo tumaas. Alam mo naman natin also na masakit ito, lalo na din sa mga minimum household consumption. We're actually going to help them. What they have to do is just come over to the office and then we'll talk about more flexible payment terms, para ismahan din mabigat sa person nila. Sa huli, muling humingi ng paumanhin sa kanilang mga consumers ang mga nasabing opisyal kasunod ng pagtitiyak na hindi sila nagpapabaya at magiging maayos na nila ang susunod na mga reading. In the name of Calapan Water Works, una sa lahat ay humingi po kami ng dispensa doon sa pangyayaring ito. Ngayon lang naman po ito nangyari at sa susunod naman kung readingan ay ito ay mababalik na sa dati nating yung reading period natin. Kaya humihingi po kami ng dispensa sa inyo na sana naman maunawaan ninyo kami. Hindi naman kami nagpapabaya sa mga pangyayaring ito. Talagang pinag-aralan mo namin, pinag-usap-usapan namin kung paano mariresolba ang problemang ito. Dahil naintindihan naman namin ang kalagayan. Kami rin po, ako po, taga rito rin sa Calapan, ako rin po, lumaki rin po yung aking babayaran. So marami naman po yung mga nagpunta doon na naintindihan nila yung mga pangyayari. Kaya na lang yung medyo lumaki yung kanilang yung babayaran nila. So, doon naman nagkaroon naman kami ng flexibility na pag lumapit naman sa akin, tulad doon kanina, marami nang lumapit. So, inistagad po namin yung payment nila para hindi naman masyadong bigla kaagad. So, naunawaan mo namin at naintindihan namin yung inyong pakiramdam kasi kami rin po ay consumer ng Calapan Water.